gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Ito yung latest update. Ayan, Sandigan Bayan dismisses remaining asset claims in forfeiture case against the Marcos family. Ayan. So, ito yung balita mga sangkay na putok ngayon. Ibinasura daw po ng Sandigan Bayan ang isa sa pinakamalaking kasong inihain ng pamahalaan laban sa pamilya Marcos kaugnay ng ill-gotten wealth. Isipin nyo matagal na po ito mga sangkay. Wala talaga silang maipakitang ebidensya. Wala pa po si PBBM sa pwesto. Nandyan na yan. Sa madaling sabi, kontrolado ng gobyerno ang lahat ng kapangyarihan. Pero bakit hindi po nila nakuha itong mga kayamanan na itong mga sangkay? Bakit na ipaglaban ng mga Marcos? Mamaya malalaman po ninyo mga sangkay, no? Sa desisyong inilabas ng Anti-Graft Court na dismiss ang civil case number 1041 matapos ihayag ng Presidential Commission on Good Government or PCGG na hindi na ito maghahain pa ng dagdag na ebidensya. Sa manifestation ng gobyerno noong nakaraang buwan, sinabi nito na recover na ang karamihan sa ari-arian. Na-recover. Tindi, no? Ay, pambihira ito. Bahagi ang kasong ito na isinampa noong 1991 na tinatayang nasa 5 billion US dollar ill-gotten wealth. Wala pa to, bagasang ka itong 5 billion. Wala pa to. Kung sa totoong yaman ng mga Marcos, mga sangkay, kaya nga ako, hindi po talaga ako naniniwala na magnanakaw po si PBBM ng pera ng Pilipinas. Anak lang to, napakayaman ng mga yan. Magkano ba yung, tingnan nyo mga sangkay, magkano yung SALN ni PBBM ngayon. Tingnan po natin. Pakita ko po sa inyo. President Bongbong Marcos. Wait lang. SALN. Asan ba yun? Matawala. Okay, wait lang. Pakita natin para malaman ng marami. Ito. President. Ayan. Nung 2025, umabot na po sa ayan po. Ito yung latest update sa SALN niya. Sobrang laki. Marcos 2025 SALN puts his appraised net worth at 1.4 or 1.45 billion na tumataginting. My goodness, papunta na po ito sa 2 billion. So bakit? Alam niyo bakit? Nung senador pa lang po siya mga sangkay, malaki na rin po yung niya noon, SALN na pinapakita. Tinanong siya noon, saan ba nanggagaling yung pera mo? Ba't ganun kalaki? Alam mo, sabi ni PBBM, dahil po yun sa mga naipanalong kaso nila, sa mga ikinaso sa kanila na ill-gotten wealth. So, dito mga sangkay, actually, di naman talaga ill-gotten wealth yun Yun po ay Marcos wealth. Ngayon, mga sangkay, ito, balikan po natin to. Sobrang laki nito. Pero barya pa lang to. Itong kinaso nila, barya pa lang to mga sangkay sa mga Marcos. Bahagi ang kasong ito na isinampa noong 1991 na tinatayang nasa 5 billion US dollar ill-gotten wealth. Ngayon, binasura na ng Sandigan Bayan. Alam niyo kung bakit? Sabi dito, yung PCGG, wala nang mapiga. Ayan. Wala na daw po silang mapiga kasi nga, wala po talagang ebidensya. Anong ilalabas pa nilang ebidensya? Walang ebidensya. Kasi may mga papel lahat niya, may dokumento talaga mga Marcos. Ito, panoorin po natin. Para ito sa sambayan ng Pilipino. Dito sa gym, sa likod ng bahay nakatago,
ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilyang Marcos. O, kita nyo? Tingnan nyo mga sangkay kung gaano kadaming dokumento yan. Nandyan yan sa kanila. Hindi po mababasta-basta yun. Kasi nga, documented lahat po ng mga transaction, lahat po ng mga kayamanan nila. Hindi po talaga madadali yan. Sobrang dami, libo-libo po yung dokumento. At itong nakakalula, kung doon nakalagay lang mga sangkay, 5 billion US dollar na hinahabol ng gobyerno noon, makikita nyo dito, malala pa. Tungkol sa questionableng mga kayamanan. You're entering the documents of the trial of the century. Oh. Here. No, 'di ba? Nagulat si Mel Tiangco, may ganun palang lungga ang mga Marcos na nandun lahat ng mga ebidensya, nandun lahat ng mga documents about sa Marcos wealth. 170 banks that Marcos deposited money on. 170 banks sa buong mundo po yun na dineposit lahat ng pera kasi hindi nga po kayang i-occupy ng Pilipinas sa mga bangko sa ating bansa. Hindi po talaga kaya. Kaya nilagay po ni Ferdinand E. Marcos sa iba't ibang mga bangko. Umabot po sa 170 na mga bangko ito sa buong mundo. Just to show you the bill. Alam nyo, walang ganyan ng pera. Kahit sabihin pa po natin, okay, mag-agree tayo, nagnakaw si Ferdinand E. Marcos. Teka lang, saan nanggagaling ang pera na ninakaw? Ito pa lang, tingnan po ninyo. Of lading. How much is that? $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion. Billion? 240 billion? Only one. Kita nyo mga sangkay kung paano siya 250 billion? 250 billion. Guys, ang pinag-uusapan pa lang dito, 5 billion ill-gotten wealth. Pero dito, sa pinakita ni Imelda Marcos, magkano? Ang pinakita po, nasa Nasa 250 billion. Paano nangyari yun? Diba? Mga sangkay, so, dito patunay na ang kayamanan nila BBM ay legit na kanila. Hindi nila kailangan magnakaw. Barya nga lang yung pera ng Pilipinas para sa kanila. One shipment. O, sabi ni Imelda Marcos, Only one shipment. isa pa lang po yun. Isang dokumento pa lang. Imagine niyo, more than 300,000 ng documents po yan. And these are plenty of shipments. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. No, this will save the world. The world. The world. This Ang tinutukoy niya, ito yung magliligtas sa, kung halimbawa magkakaroon ng pagbagsak ang pangdaigdigang ekonomiya, yan daw po magsasalba. Sabi po ni Imelda the Marcos. reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Not only the Philippines, but the world. Ganun po katindi mga sangkay. So ngayon, huwag tayo magtaka kung bakit po ito ganun kalaki. At bakit din po ganito kalaki yung SALN ni PBBM. Barya lang nga, wala pa to yung pinapakita nila. Hindi pa ito. Kasi kung papakita ni PBBM yung kanilang SALN, pati ni Amy Marcos, guys, baka malula talaga kayo. Malunod kayo. No? O, ayan. Wala na mga sangkay. Sumuko na po yung PCGG. Wala na po talaga silang mapiga. Milyong-milyong piso ari-arian umano ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa ang bagong ebidensyang isusumiti ng House Prosecution Panel sa impeachment trial. Hindi umano nakadeklara ang mga ito sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BISE kahit required. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Naisumite na ang Articles of Impeachment sa Senado para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Pero may pahabol na bagong ebidensya ang House Prosecution Panel. Nadiskubre raw nila ang ilang ari-arian nila Duterte at asawang si Atty. Man Scarpio na hindi nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BISE.
Ang sabi ng House Impeachment Prosecutor na in charge sa naturang article, aabot sa milyong-milyong piso ang halaga ng mga hindi umano deklaradong assets. Meron pong ilang mga pag-aari na hindi po na-disclose sa kanya pong statement of assets sa liabilities net worth over the course of all the years. Mga pag-aari po ito na nakalagay po sa mga listahan po ng mga opisina ng pamahalaan. I think this is of almost the same magnitude as the bank accounts. Isasama raw ng House Prosecution Panel ang mga ito sa pre-trial brief na isusumite sa Senate Impeachment Court. Hindi nagbigay ng detalye si Ridon kung ano itong mga assets na kanilang nakita. I think the more important point would be its non-disclosure, non-statement in the salience of the Vice President. And to be clear, yan po yung isa sa naging batayan ng conviction ni dating Supreme Court Justice Renato Corona. Sinisika pa naming kunan ng reaksyon dito ang kampo ng bise. Sabi ni Ridon, ipapa-authenticate nila ang mga ari-arian at kanilang ipapasabpina ang mga individual na may kinalaman sa mga transaksyon.